Evening mga idol, good evening, good evening. Nandito na naman po tayo mga idol. Nandito na naman ako at nandyan na naman pala kayo. At magandang gabi nga po muli, no? Ano lang, isang magandang pagninilay lamang, no? Para sa pagbabahagi lang, no, ng konti tungkol sa ating ebanghelyo sa araw na ito. No, ang ebanghelyo sa araw na ito ngayon ay Marcos 2, mga talata 1 hanggang 12. Yan, no? Na kung saan ang nakapaloob doon ay yung pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. No? Pinagaling ni Jesus kasi sa panahon natin ngayon ay mukhang nasa pangangaral na si Jesus. No? Pero sa linggo kasi ang ebanghelyo ay no, araw ng Biyernes ngayon, ano? At bukas Sabado, sunod linggo, ang ebanghelyo ay siyempre Santo Niño, no, di ba? Yung bata pa lamang siya. Isang bata pa lamang siya, pero sa mga susunod pa ulit ay patuloy yan yung mga ebanghelyong maririnig natin. No, ay kung magbabasa natin sa banal na kasulatan ay yan na yung mga pangangaral ni Jesus. No? Kaya nga sa araw na ito ay ang ebanghelyo ay yun. No? Isang pagpapagaling, no? Isang himala muli ni Jesus na siya ay nakapagpagaling na ang mga tao nga ay hindi pinanampalataya na, no, si Jesus sapagkat siya ay anak lamang ng tao. Si Jesus ay tao lamang sapagkat hindi pa lubos, no, ang pagkakilala sa Diyos, no. Pero nung nakita nila, no, hangang-hanga na sila at himala at ngayon nga lang sila nakakita ng taong nakapagpagaling, no. Yan, nakapagpagaling, no. Yan yung hamon din, no, sa atin, no, maging sa akin. Paano nga ba ako talagang sumampalataya sa Diyos, no, na ang Diyos ay talagang nakapagpapagaling, no, hindi lamang karamdaman kundi nakapagpagaling din, no, ng mga sakit sa kaloob-looban, no, sa ating mga puso minsan, no, kailangan natin ito ganyan, no, kahit na meron din tayong mga suliranin ay alam natin kaya natin itong dalhin. Yan ay nakapagpapagaling. Yan, kaya isang magandang gabi, at bukas ay panibagong pagninilay sa mga salita ng Diyos. At sa linggo nga ang ating pagninilayan ay isang saktong linggo, ang Diyos ay nagsakatawang tao, at yun nga hanggang sa kanyang paglaki, hanggang sa kasaysayan ng kanyang tatag, no, ng simbahan. Yan, makikita na natin yan unti-unti. Unti-unti natin makikita kung tayo ay aktibong nakikinig, no, sa salita ng Diyos. Hindi lamang natin siya binabasa, pero pinapakinggan natin siya. No, nakikinig tayo sa salita ng Diyos habang binabasa natin ang kanyang mga salita. Tayo din ay nakikinig hanggang dumadaloy sa ating puso, hanggang sa may sa buhay natin ito. Bagamat mahirap minsan, no, pero nagsisikap na mahirap tularan, no, ang Diyos. Mahirap tularan ang Diyos. Sa totoo, no, sapagkat mayroon tayong damdamin. Kaya nga, pag nangibabaw ang tulad ng puso ni Jesus, makakapili na tayo ng tamang leader natin. Makakapili na tayo ng tamang leader natin. Dahil hindi na mangingibabaw ang puso ng kabila. Puso na lamang ni Jesus. Hindi na walang kalagitnaan, kundi buo, sagad. Walang kalagitnaan, no? Walang sinisino. Kapatid ko yan, kaya nang ibubuto ko. Di ba? No, sa politika, kilala ko yan, kaya siyang ibubuto ko. Yan ang nakatulong sa akin, kaya siyang ibubuto ko. No, na kahit na pangkalahatan na ang masisira, diba? Kailangan walang kalagitnaan, sagad kung sagad, no? Kaya nga hindi natin sila masisisi ngayon, yung patuloy pa rin nilang pagtangkilik sa kahit na masama na ang ginagawa, kahit na ninakaw na dahil sagad doon sila talaga, at hindi sa kabilang panig, hindi sa puso na katulad ng puso ng Jesus. Kaya matuto tayo mga kapatid na pumili ng katulad ng puso
Marami yan sila. Pagpilian lang natin mabuti at mag-isip tayo ng mabuti at magnilay ano ba ang nais ng Diyos. Bye-bye mga kapatid. Love, 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 love.